What's up guys? Guys, ang pag-uusapan natin ay isang comment ng aking viewers na bago pa raw siyang security guard. Ang tanong niya kung, ito ang tanong niya. Alright guys! Welcome sa Riddles TV. 14 years, more or less, bilang security guard, security officer. Ang pag-uusapan natin guys ay tungkol sa, ayan yung kanyang comment, ayan o. Okay? Hi, Chief. Bago lang po ako sa channel nyo. Thank you sir ha, thank you. Welcome sa channel ko sir. Paano gumamit ng radyo? O sir, paano daw gumamit ng radyo? Bago ang lahat guys, baka may mga bagong dalaw sa channel ko at magtataka bakit nakasando itong nakasasalita sa harap nyo at may mga, alam niya, earrings. Ano ba to? Paano nyo naging security guard to at naging officer ng security guard to? Mahaba pa buhok, model. Ganun ang palagi ko natatanggap ang nagtataka. Kasi guys, ako po ay isa na pong retired na security officer, security guard. Yan po ang dapat kong pakisana na maibahagi sa inyo paano maging yung less ng stress natin sa buhay. Lalo na kung magkakaedad ka. Pero since wala namang naging interesado, so binabahagi ko na lang yung mga kaalaman ko bilang officer and bilang mga experiences ko sa trabaho. Anyway guys, kung kayo po ay nag-a-apply ng mga pang security guard, nag-a-apply o kaya madagdagan yung kaalaman nyo, kulang kayo sa training, nagjo-duty kayo, kulang kayo sa training, ay tayo ay gumagawa ng mga video na yun guys. Ayun guys, dalawin nyo yung channel natin, ayan. Yung pagdating na yun sa channel ko guys, ayan, may playlist dyan guys, ayan, playlist. Pag pinindit nyo yung playlist guys, ito yung lalabas, ayan. So may security guard matters dyan. Nandyan lahat ng video natin, lahat ng kaalaman ng security guard, mga situational, marami kayong makukuha dyan. At may mga video din tayo ng mga travel dyan, travel, informative, mga tinatawag na entertainment din. Pwede nyong dalawin, pindutin, panoorin, walang bayad dyan guys. Ang hinihiling ko lang na pag may nakatagpo kayong patalastas, ay mapanood nyo ng buo. Okay, mapanood nyo ng buo. At yun lang naman, para lang makatikim ng isang kape, makainom mo lang ng isang kape sa nagagawa nating video. Okay guys? So, ang ating topic ngayon guys, ay paano gumamit ng radio daw ang baguhan. Mga baguhan. Kasi nung, kahit ako, nung bago pa ako, hinawakan ko yung radio, kinakabahan ako. Okay, kinakabahan ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi sabi ko nga, kung susubaybayan yung mga video ko, ay ako ay ROTC graduate. Wala naman kaming radyo dati. Hindi uso yan. Wala pang ang cellphone dati. Ang inaabutan namin, pager. At yung mga mayayaman lang ang may karapatang gumamit noon, yung pager. Mga artista lang gumamit, yung mga bago ngayon na mga kabataan, ang pager, ito yung maliit na kung tinatawag na ginagamit na pinaka-high-tech na communication dati. May mga operator yon. Magpapadala ka ng message, yung pager ang tatanggap ng message. Kunwari, nandito ako sa grocery. Tapos, dadaan sa operator yon, tsaka papasok sa pager. So, nung panahon namin, ay wala talagang ganun. Yung mga cellphone, kung mayroon man mga mayayaman. Anyway, nung una kong hawak ng radio, hindi ko alam. Pero may dahil sa ROTC kami, may mga standard kasi yung tinatawag natin codes na yan standard yan. So nakakaintindi ako ng konti. Pero yung paano gamitin yung radyo ay kinakabahan ako. Nanginginig ako, di ko alam anong gagawin, anong mga standard procedure na gagawin. So, hindi na tayo gagamit ng tinatawag na libro dito guys sa topic natin. Okay,
unahin muna natin yung parts ng radio. Ayan, ito radio, ayan. So, nakita nyo yung dalawang parang kwan dyan sa taas. Ayan, yung dalawa dyan. Yung isa dyan, yun yung tinatawag na channel. Yun ang, may channel dyan, may channel. At yung isa naman, yun yung on and off sa volume, ganon. Tapos, may mga maliit na butas dyan, yun yung saksakan ng headphone. Mga headphone. Kung sa mga bangko ka, ginagamit na yung headphone para yung conversation natin hindi ma-exploit. Hindi marinig ng ibang tao ba? Kasi kayo lang. Para hindi, kumbaga bulag yung mga hindi tayo makapag-aralan sa kwan. So kung nakita nyo, naintindihan nyo na yan. So yung isa ay channel. May channel kasi yung radio, guys. Kunwari sa inyong detachment, gamit nyo channel 2. Hindi channel 2 na kwan ha, yung sa TV. May 1, 2, 3, 4, 5 yan eh. Yung button dyan. So, sasabihin sa'yo, pag binigyan nyo yung radyo, nasa channel 2 tayo ah. So, kailangan ma-check mo yun na nasa channel 2 tayo. Anyway. So, siyempre, alam mo na kung yung isa, yun yung on and off natin. On and off, di ba? Tapos, ito nga sa gilid guys, yung push button na yan. Yan yung pipindutin mo. Okay guys, ito na lang ang isasample natin kasi wala akong, matagal kong naghanap ng laruan na radio, wala akong nabili. So, ayan, nakita nyo yung koan, yung sa gilid, ayan, parang push button. Yan yung pipindutin mo, pag nagbato ka ng message sa unit mo. Unit ang tawag dyan kasi yung isang unit kayo, kunwari yung isang detachment kayo, ang gumagamit na radyo ay 50 katao. Unit yun, unit niyo yun. Detachment, kunwari detachment 1, ganon. So, lahat ng radyo na yun, lahat ng nakakunik doon sa channel na yun, ay magkakarinigan kayo. Pero, one at a time. Anong one at a time? Paisa-isa. Hindi pwedeng sabay-sabay. Okay guys? Hindi pwedeng sabay-sabay. Huwag kang matinatawag na manners on radio. Manners on radio. Okay? So, pag, kunwari, tatawag ka na, pipindutin mo, yan nakita mo yung picture, yung pipindutin niya. Pipindutin mo sa gilid, at saka ka magsalita. No? Ngayon, okay na tayo sa part ng radio guys ha. So, ang radio guys ay tinatawag na instant communication. Bakit sa instant? Kasi no need to dial. No need to dial, no need to any destructive operation para makatawag ka. Pag pindot mo, basta't wala lang ibang nagsalita sa radyo, lahat na yung message na tinransfer mo o kaya tinawag mo, maririnig na sa lahat ng unit. Kaya nga instant communication tawag dyan. Lahat ng unit, o di ba? So maririnig na ngayon yun. Natandaan nyo to ha, yung mga baguhan. Kasi guys, hindi ko kasi ito, marami na akong natanggap na ganitong tinatawag na comments. Hindi ko ginagawan, dinididma ko lang. Kasi bakit? Alam ko wala manonood kasi pag ang gwardiya kasi pag naka-duty na, feeling na nila, magaling na sila. Lahat alam na nila. So wala magkaka-interest na manonood sa video ko. Pero since may nag-comment, tatlong comment na ako natanggap, kung yung tatlong tao na yun, kursunada manood sa video ko, di masaya na ako na yung tatlo. Tuloy tayo, no? So, tandaan nyo yun na yung pagkuha na part of radio nandyan na. Ha? So, paano ngayon tayo tumawag, di ba? Doon tayo sa paano tayo tumawag. Pag tumawag tayo, una-una, huwag kang sumapaw. Huwag ka, anong sapaw? Yung, may nag-uusap, titira ka ng salita o kaya pipindot ka, wala kang maririnig doon at wala rin sila maririnig. Okay, wala sila maririnig. Hintayin mo munang walang nagbato ng message, tsaka ka papasok. Ngayon, may tinatawag tayong radio manners. Huwag kang magbato ng salita na parang kang nakikipag-usap sa harap at nagmumura ka pa sa radyo at wala kang manners. Anong ibig sabihin walang manners? Tulad yan. Kunwari nag-uusap kami, dalawa.
Tapos may isisingit ka na salita. Bigla ka, hindi, kung yan, gaganon ka, hindi. Permission to break. Permission to break, sir. Oh. Ganun yan. Permission to break. Magpe-permission to break ka kasi nag-uusap sila eh. Tapos sasagot naman yung tunay official mo. Go ahead, Bruno. Kunwari sa radyo guys, hindi pangalan natin gamit natin, ha? May tinatawag tayong radio code. Oh. Sa akin, Libra ako. Kaya lahat ng mga tauhan ko dati at kasama ko dati na minsan nanonood sa mga video ko at kumukomment lalo na sa FB page ko, ang ginagamit nila, Libra. Libra wala man kasi nasanay ko kasi nagamit ko yun siguro mga ang tagal din, 6 na taon ko rin gamit yung Libra na yan at marami din akong detachment na pinuntahan. Hindi ako nagbago ng radio code ko. Libra lang ako ng Libra. Hindi na ako nagpapalit ng radio code. Iba kasi Tiger, iba kasi Guan. So, Libra ang radio code ko. Ganon din kayo. Kunwari, nasa post kayo ng gate 1. Hindi ikaw si Gomez o kasi Cortez. Hindi. Cortez, hindi. Pag nandun ka sa gate 1, ikaw agad si gate 1. Okay, di ba? So, nag-usap kami. Bigla ka ngayong kunwari, gate 2, dumaan ba si Bravo 1 dyan sa 2-0 mo? Ganun ka. Maghintay muna kayo tatapusin muna natin conversation. Bigla ngayong dumaan sa harap mo sa gate 1, hindi sa gate 2. So, kailangan mo habulin yung usapan. So, bigla ka ngayong sisingit. Permission to break. Sir Libra, permission to break. Okay, go ahead. Sir, si Bruno, sir, nasa 2-0 ko, sir. Roger. Okay, gano'n na. So, kailangan mayroon kang radio manners. Hindi yung, sir, o kaya magmumura ka. Hindi gano'n. At kailangan mayroon kang tinatawag na manners nga. Okay? So, ganito na yan, Isa pang manners. Over and out. Di ba? O kaya, all units, Bravo 1, 7-4 sa ganito, ganon. Tapos, over and out, gaganon ka. Ibig sabihin, hindi ka na magsasalita. Nagbigay ka lang ng message sa mga all units kasi yung Bravo 1, boss natin yon, di ba? Pero kung sasabihin mong over, ibig sabihin, sir, atog dyan, message sa sir, 2-0 ko, sir, over. Ibig sabihin, nagkukuhan ka pa, continue pa yung conversation nyo, di ba? Pag sinabi mo over na out, ibig sabihin putol na. Pinutol mo na siya. Yun yung mga conversation na manners. O kaya, Roger and that, sir, Roger. O, copy. Ibig sabihin, copy. Pero hindi ginagamit yan. Roger na yan. Ginagamit lang. Ginagaya lang natin yan sa mga tulad ng military, police. Ako kasi minsan, para mapaganda lang yung usapan, Roger and that, copy, Roger, mga ganun, over and out. Pero hindi na ginagamit yan. Gamitin mo lang yung, copy sir, copy, ganun. Okay na ba tayo? Naintindihan naman natin ang pagko-conversation sa radyo. So, bago ka magsalita, pipindutin mo muna yung nasa gilid. Yan ang yung sa drawing, pindutin yan. Tapos, bibitawan mo, para marinig mo yung sasabihin, sagot sa'yo. Okay. Ngayon, kailangan makabisado mo, hindi man lahat, siguro mga 50% ng teen codes. Dito tayo sa teen codes. Ang teen codes, 10-1, 10-0, ganun. Kunwari, single digits, kunwari, 10-5. Diba? 10 tapos 5. Babanggitin mo yung 10-5. Hindi naman pwede mo, 5, sir, 5. Hindi ganun. Kasi single digits lang siya eh. Hindi maintindihan yun. Okay, naintindihan mo 10-5, ibig sabihin, notify, copy. O kaya, gate 1, 10-9 ka sa, natin, Oscar natin. O 10-9, ibig sabihin, yung 9, hindi mo pwedeng, 9 ka sa Oscar, hindi. Gagamitin mo yung 10-9. Ibig sabihin, report ka sa Oscar, opisina natin.
So, tin 9. Ngayon, di ba, yung mga tulad yan, 10-4. Di ba? Copy, ganon. So, dito tayo sa double digits. Kunwari, tawag ka, Libra, 20, 50, 50. Anong 50? 1050 yun eh. 1050. Double na siya eh. Double na eh. So, mahaba na. Kaya kailangan, ang banggitin mo na lang, 50. 50. So, ibig sabihin, may aksidente doon sa 20 mo, area mo. O, 20. 1020 yan eh. 1020. Ang haba na. Kaya, tinanggal na yung 10, tinira na lang yung 2 digits sa 10 codes. Naintindihan nyo no guys ha? 2 digits sa 10 codes. So, kung magbabanggit ka ng, maggagamit ka ng tinatawag na mga 10 codes, alam mo na pag double o kung single digits lang, eh gagamitin mo yung 10-9, 10-9, 10-5, 10-4, ganon. Kasi single digits lang yung kapares ng 10 eh, kaya 10 codes eh. So, ang kapares sa single digits, sasama mo yung 10-9, 10, tapos panisan mo ng single. Pero pag double na, babanggitin mo na lang yung double number sa dulo. Ibig sabihin, carry out na yung 10. Kaya 2-0, ganon. 7-4, 7-4 sir, 2-0, bravo 1. Okay. Okay na tayo guys ha, naintindihan nyo na kung paano gumamit ng 10 codes. So yung 10 codes, kailangan kabisado mo. Ngayon, pwede mo naman siyang, kung hindi naman siya mahigpit na detachment, hindi mahigpit. Kasi ang sa radyo kasi, delikado yan, lalo na sa kami, nasa bangko kami, ang aming frequency sa radyo ay connected sa security office namin. At mayroong, bawat security officer na sa kumpanya yan ha, ibig sabihin security office sa kumpanya. Pag security detachment, yung detachment ng mga security guard, tayo yun, atin yun, commander, SIC, assistant commander, yun ang tinatawag na detachment natin, security guard detachment. Pero pag sinabing security office ng kumpanya na pinagdudutihan natin, yun yung mga boss natin. Sila yung may hawak sa atin. At connected yung ating radyo. Yung frequency natin, connected sa kanila. Minsan, meron silang tinatawag na frequency na sila lang. Channel 1. Ganun, channel 1. Sa kanila lang. So, sila lang magkakarinigan ng mga officer. Kaya lang, may mga officer na nag-channel to para i-monitor yung conversation ng security guard. So, kung ikaw ay hindi ka mannered sa paggagamit ng radyo, ay maaari kang, siyempre, mapuna at siyempre, makuhan ka. Kumbaga, markado ka sa mga opisyar na medyo may kabastusan to sa radyo. Di ba? May kuhan to. So, yun yung mahirap pagka hindi ka gaga o kaya, ba't parang wala sa training yung tao na yan? Gumamit ng radyo, di ba? Mapapansin, kahit naman ako, pero kinukonsider ko siyempre na pag hindi ka pa marunong, tinuturuan ko. Pagka may bagong dating sa akin na tauhan, tinatanong ko kung kabisado ka ba sa radyo. Eh may iba, nagmamayabang, nagmamarunong, ayaw gustong turuan kasi mayabang, mataas ang pride. Graduate ako ng ganito, alam ko yan. Pero pagdating para sa totoong conversation, wala palang alam. Pagdating pala sa marching, sa tinatawag na formation command, wala palang alam. Kasi, kadalasan kasi ngayon, yung mga bata, hindi kasi dumaan sa ROTC or sa CAT. So, pagdating sa military manners, ay medyo kulang talaga sila sa kaalaman. Okay? Lalo na yung mga kabataan ngayon. So, kulang sila. So, ganun yun. So, yun ang kuhaan sa kuhaan. Ngayon, may mga detachment, tulad detachment, mayroon akong detachment na officer lang hawak ng frequency. Officer lang, tayo lang. Tayo, kunwari, mga nasa 30 lang tayo, o kaya 25.
So, ang frequency tayo lang. So, ang nagmumonitor doon, officer. So, ako sa gabi, pagka ako ang officer sa gabi, nilalagay ko lang dito, pinapabayaan ko lang mag-conversation yung mga tao. Yung mga tauhan ko. Hindi ko na binibigyan ng, kasi matatanda na, at mga, o kaya iba, mga kuhan, naglilitan niya kasi may mga masama ng loob. Diba? May sama ka ng loob sa kasama mo na hindi mo masabi ng personal kasi nga, alam mo na, iniiwasang magkagulo kayo, magkaroon kayo ng konfrontasyon, ginadaan sa radyo. Alam mo yung mga tao dyan, iba, ganito kasi yan, ganun-ganun, magsasalita sa radyo na nagpaparinig sa kasamahan, na yung mga kasamahan niyang gusto niyang paringgan. So, ngayon, maintindihan naman ng kasamang nakuhan, sasagot na naman. Hanggang sa nagkakasagutan sa radyo. Hindi maganda at huwag niyong gawin yon, ha? Huwag niyong gawin yun na ganon. At minsan, nagmumura sa radyo. Hindi yan, kuhan. At wala nang 10 codes. Para nagsasalita na lang. Nagsasalita na lang ng, kala mo nasa harap, pre! Kala, pre! Ganun-ganun pa. Ano, pre, takbuhin mo, pre! Wala na yung 10 codes. Di ba? 76 ka doon, pre, 76 ka. Dapat ganon. Get 1, kuhan mo dyan. Sa 2-0 mo. Oh. Ganon yon. Ganon ang paggamit sa radyo, guys, no? So, tulad yan, sa gabi, ginagamit ang radyo din ng ibang gwardiya para manakot. Para ako, nung dati, nung na-assign ako sa, naging reliever kasi ako sa isang, bago ako naging officer, naging reliever muna ako doon. Sa isang kumpanya, sa isang government na company, na yung building doon, napakataas, siguro, hindi naman ganun kataasan, 15 floors lang siya. So, doon sa 15, maraming umiiwas doon sa 15 floors. Kasi nga, medyo may history ng kwan eh. May history ng tinatawag na kakatakutan. So, ako naman, bilang reliever, inassign ako doon. Hindi ko rin alam yung kwento. Anak ng pating, pagdating ng gabi. Sinong nasa PAX 15? Sino yung nasa PAX 15? Sagot naman ako, Sir, SG, sir, PAX 15. Dami yung ganun. Ay, congratulations. Nandyan yung nakabarong dyan, lumulutang, hindi kuhan, parang si Superman, ganun. Nananakot sa radyo, ginagamit nilang kuhan. Ako naman, tayo ng balahibo ko, anak ng pating to. Yung baril ko, inanda ko na kasi natakot na ako. Anyway, so ganun yung guys, ganun yung kuhan na huwag natin gamitin yung radyo. Ginagamit ang radyo for official communication. Hindi ginagamit para gawin mong laruan. Okay? Official kuhan nga yan eh. Official tawag dyan. Official na gamit. Okay guys, sa radyo, ang tawag dyan, standard na gamit yan bilang security guard. So walang tinuturo sa training yan. Wala akong nakita na yung training center ay may dalang radyo. Tinuturo nila paano magkuhan. Kasi standard lang siya. Standard siya. Ngayon, kung gusto mong matutunan, yung tulad yan, si Sir, nagtanong agad kung paano gamitin. So, kuhan siya. Tinatawag na, curious siya kung paano gamitin yung radyo ng security guard. Kasi bakit? Wala nga, hindi nga tinuturo sa training yan eh. Kasi yan ay standard na gamit yan sa communication. Okay? Standard gamit yan sa communication. Yan ang ina-allowed na ginagamit yan sa communication. Malaking bagay yan. Kaso lang, hindi lahat ng post may radio. Kaya, hindi lahat exposed sa how to use radio. At hindi ko rin alam, kung may manonood sa video na to, may tinatawag na magkaka-interest na manood kasi standard nga lang. Kaya nga ayaw kong gawa ng video kasi itong information to ay standard. Hindi lahat ay tinatawag na kakaroon ng interest na matutong maghawak na radyo kasi nga standard lang. Pag sabak mo sa isang pwesto mo, ibibigay sa radyo. Sa konting salita lang. Itong ganito, ganon. Tapos yung tuturo lang sa radyo, paano kakuhan. Tapos yung iba nanginginig pa, hindi, kasi marami akong business na ganon, mga kabataan. Hindi nga expose sa radyo, nanginginig pang gumamit kasi nga hindi pa sanay. Pero alam ko ngayon, marami ng cellphone ngayon eh. So hindi siguro na kakabahan yung iba. Kaso lang yung iba, hindi nga kabisado gaano yung mga 10 codes. So, ikabisaduhin mo na lang yan, kabisaduhin nyo.
At yung radio code. Yung radio code kadalasan ginagamit yan sa may sariling radio code ang bawat detachment. Kunwari, yung bus natin, pangalanan natin na ang boss natin sa security officer, sila mismo nagsasabi ng radio code nila. Tulad sa amin, ang boss namin dati, ang gusto niyang itawag sa kanya ay Davao. So, nanggaya na rin yung mga kasamahan niya. Kung saan sila na probinsya, ginamit na rin nila. Yung isa, may Besiha. O yan, ganon. So, pagka nandyan yung boss, Davao, positive, 2076, dyan sa 20 mo, Pax 3. O, di ba? Kung walang dala si Davao ng radyo, kasi kung may dala radyo yun at minonitor ka, yari ka ngayon. Nakasabihin, binato mo para hindi mahuli yung mga kasama mo kung ano man ginagawa nilang kakuan. So, yan yung guys ha. I hope na naintindihan nyo kung paano gumamit ng radyo at sana may manood dito kay tatlo. So guys, kung may mga katanungan kayo o kaya may mga gusto nyong mapag-usapan natin, comment lang tayo guys, comment lang tayo. At kung nagustuhan nyo yung video guys, makahingi ako ng like. Kung hindi naman nyo nagustuhan, may dislike naman dyan. I-dislike na lang ninyo guys. At sa susunod na video guys, kita-kita. Don't forget to subscribe guys. At notification bell natin, huwag po kalimutan. Kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye!